Mga kapatid, sa ating pananapag-iwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at tatatanging kailingan nila Dr. Betsaida Banaga at pamilya, Edgardo Aida Punanan at pamilya, Renan David Leon at pamilya, Mida Digoro at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng EDB Community, Bishop Dennis Pilarojo, pamilya Simangan, Quintot Salazar, Dr. Jesus Rebete ng SPPC ng San Antonio sa Sita Roma, Emma Miranda at pamilya, Juliet Esmeralda at pamilya, Paul Resurrection at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Reverend Father Rutino Pensuli, Mario Cora de Leon at pamilya, Eddie Santos at pamilya, Arnel at Armin Mendoza at pamilya, Alicia Arcega Villacruz at pamilya, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Victoria Sandis at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Maria Taquirol at pamilya, April Keith M. Lazaro, para sa kaligtasan ni na Camille Lazaro Aquino at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Jim at Jonathan Glenn, Yvette Barrera at pamilya, Dr. Unaisa Katrina Monero at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Ruena Villar at pamilya, Jude at Doris Pillejera at pamilya, Evelyn Bunag at pamilya, Emelita de la Cruz at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Anak at pamilya, Dr. Alan Ivan Guevara at pamilya, Sheila R. Bernabe at pamilya, Arman at Emmy H. Man at pamilya, Gabriel Moradas at pamilya, Gaspar at Susan Dumare at pamilya, Reynante Idamo at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Jaime at Joey Ann Cruz, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, at Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kamanit ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa karawan ni Susan Dumaday, Melissa Martin, Alan Villaruel, Jubilin Lopez, John Margie Cinco, Aslin Casabuena, Jobert Austria, Jocelyn Legaspi, Layan Bagaforo, Rhea Tuliao, para sa kagalikan nila Lito Soriano, Mercy Ancheta, Ellen Ferrer, Samantha Osea, Marian Maravilla, Adora de Leon at pamilya, Timothy Orihuela, Lori A., Richard Carigo, Dennis Deocampo, Paulo Talon, Nida Daina Ambunan, Kelvin Maximo, Long Nagami, Gueda Rizal, Corazon Donato, Sigmund Bernabe, Fatima Dixie Vidal, Cesar Torres, Joan Perez, Quirino Cristobal, Joyce Dachica, Leonardo Brera at Kay Rolle, Jose Bersi at Jaime Balanta, George Sicat Jr., Cora Marion Marion, Evaria G. Cruz, Jojit Santiago, Madeline Villanueva, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Robert, Serona, Cilia, Malu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Tony, Roman, Rosario, Renerio, Pedro, Salita, Priscilla, Sidonia, Evelyn, Eric, Gil, Sofia, Andres, Jaime, Lucio, Wilma, Alexander, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas, Viviana, Alejandro, Epifania, Pedro, Melilla, Marcela, Bartolome, Roy, Unita, Fidela, Isabela, Raquel, Maura, Puloy, Felino, Ferman, Boy, Conchita, Alejandro, Enriqueta, Pablito, Marisa, Jaime, Nestor, Peter, Romeo, Antonio, Porfirio, Erlinda, Maria Febes, Celia, Rufo, Protasio, Susana, Atanasia, Roderick, Ima Concepcion, Gerard, Lidia, Flor, Teresa, Lidia, Jasmine, Lucida, Brian Angelo, Maria Teresita, Rian Joy, Antonio, Maximina, Domingo, Teodora, Jose, Maricel, Lita, Jesus, Rolando, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at lahat ng mga lektor ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners na namayapa na at mga naging biktima ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kalindangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kalan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sa pagasipanungin ko ng pagkabuhay. Higit namin nalalaman na mga hinabo mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopian eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawa nito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at tumupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paano walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nabuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa aking wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y sinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, pinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa makarating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinit, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. No ako'y balisa, ako'y dumating. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa pupurihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daig ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking tinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng abang nagsugos sa akin, at ang lalapit sa akin ay muling bumubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangulog ang may nakakita sa Ama. Diyaw nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ang balang ng mga niluto ng sila'y nasa ilang, gayon ba'y namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain mo mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin kung paano ang Panginoon ay palagi tumutulong sa kanyang mga tao, tumutulong sa kanyang sambayanan, tumutulong sa sambahayan ng kanyang pinili, mga tao na umaasa sa ating Panginoon. Kaya nang dati nung itinuturo sa mga tao na ito, sa mga Israelita noon, ang daan patungo sa lupang pangako, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya mabula sa kanilang paglalakbay sa loob ng napakaraming taon, kung ilang pung taon ng paglalakbay sa mga disyerto, ano ang ginawa ng Panginoon? Alam ng Diyos, mahirap makahanap ng pagkain sa disyerto sapagat walang masyado na makikitang mga hayop o kaya naman ay halaman sa disyerto. Alam ng Diyos na mauuhaw ang mga tao sapagat walang masyado na pinagbubukalan ng tubig doon sa disyerto. Kaya nga ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain sa kanyang bayan. Kaya nga po ang sabi sa atin sa ibang tala ng banal na kasulatan, pinagpupukol kay Moises doon sa isang lugar, sa isang bato, ang kanyang tungkol at lalabas ang tubig. Upang nang sa ngayon, ang mga tao ay merong mainom mula sa bukal ng tubig na ito. Kaya nga nakapagtataka sapagat mula sa isang disyerto, nagpapalabas ng tubig ang ating Panginoon mula sa isang tuyong-tuyo na lugar. Kaya nga po hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang sambayanan sa tuwing sila'y mauuhaw, binibigyan sila ng tubig ng Panginoon. Kaya hindi naman, pinagkakaluban sila ng pagkain. Kaya nga po ang sabi sa atin, kapag kailangan ng karne, pinadadala sila tuwing hapon o dakit-tapon ng mga pugo na po pwedeng hulihin upang nang sa gayon, ang mga karne ng ibon na ito ang kailang makakain. At hindi naman, nagpapaulan ng Panginoon ng mga pagkain mula sa langit at ito ay ang tinapay na tinatawag na mana. Subalit sa kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita, kumain ng mana ng mga niluto ng sila'y nasa ilang, gayon man ay namatay sila, sapagat ang ibinigay sa kanila ay pagkain magbubusog lamang sa kanilang sikura. Ang pagkain na ito ay para lang sa gayon, hindi sila mamatay sa gutom, bago sila ay magpatuloy sa kanilang buhay. Subalit kahit na gano'n pa kadami ang mana na kanilang kainin, lahat ng tao may sandali ng kamatayan. Kaya kahit na mga nilunok ng mga Israelita, sila man ay kumain ng mana sa ilang, subalit sila man ay namamatay. Kaya nga po ang panyaya sa atin ng ating Panginoon, tanggapin natin ang iniaalok ng pagkain. At ang pagkain na ito ay hindi lamang natin pagkain dito sa lupa, kundi pagkain para sa ating sarili. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tinutukoy ng ating Panginoon, siya ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang bawat kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman at ang kumakain nito ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, pinapayag sa atin kung papaano ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay, iniaalay din niya bilang ating pagkain ang kanyang sarili naman. Kaya nga po sa ngayon, hindi na ito mahirap unawain. Subalit nung araw, napakahirap unawain kung paano ang mga tao ay kakain ng katawan ng laman ng ating Panginoon. Kaya nga sa kasalukuyan, alam natin na ginagamit ang anyo ng tinapay upang ipahayag sa atin ang pakikibisa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa bawat pagdiriwang
ng banal na misa, tumatanggap tayo ng banal na tinapay na nagiging katawan ng ating Panginoon. Tinatanggap natin ay ang mismong ating Panginoon sa tuwing tayo lalapit upang tumanggap sa banal na komunyon. Kaya nga po pinagkakalob ng Panginoon ang kanyang sarili nang sa gayon manatili siya sa ating buhay. Nang sa gayon magabayan tayo patungo sa buhay na dapat nating tahakin. Kaya nga po mga kapatid, madali na sa ating unawain. Subalit nung dati, talagang mahirap sapagkat ang iniisip ng mga tao ay parang mga cannibals pa lang ang mangyayari sa kanila. Kakainin nila, pagtitilad-tilalin ang laman ng ating Panginoon at kanilang isusuko. Kaya nga po mahirap tanggapin, mahirap isipin. Sapagkat nung dati, hindi pa nila lubos na unawaan ang itatatag na sakramento ng Eucharistia ng ating Panginoon, na kung saan ipagkakaloob ng ating Panginoon ang kanyang sarili para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng panahon, sa tuwing tayo magdiriwang, lalo tigit ng banal na misa, ng banal na Eucharistia. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, binigyan tayo ng unang patikim sa kung ano ang mangyayari. Sapagat mga kapatid, nung dati, kapag ikaw ay mag-aalay sa templo, ano ang dapat na gawin ng mga Israelita? Yung iaali nila na hayop, ang kinakailangan, ibigigit lang sa kanilang leeg o kung saan man, patatanggalin, ihiwalay ang dugo, at pagkatapos ang handog na hayop ang siyang susunugin. Kaya nga po mga kapatid, magkakaiba ang hayop, magkakaiba rin sila ng ugali, magkakaiba rin sila ng pagharap sa kamatayan. Kaya kapag halimbawa, magigilos sa atin, pagka ikaw ay maglilitsyon ng baboy, at yung baboy ay gigitlan mo doon sa kanyang leeg, ano ang ginagawa ng baboy? Habang siya ay sinusugatan mo sa kanyang leeg upang patuluin ang dugo, yung baboy na ito ay ganun lamang ang kanyang pag-atungal. Napakaingay ang pag-iyak at magsigaw ng baboy na ito. Sapagat alam niya, pinapatay na siya. Alam niya, siya ay mawawalan na ng kanyang sariling buhay. Kaya nga po, gano'n na lamang yung kanyang atungal. Kaya po naman mga kapatid, marahil, pero naman sa atin nakakakita yung manok kapag po siya naman ay lulutuin. Anong ginagawa kadalasan sa manok? Pinupugutan ng ulo. Pero tingnan natin, yung manok kahit pugutan mo ng ulo, ano ang ginagawa ng manok? May panahon pa para gumalaw at magkikisay ang manok. Kaya nga kahit pugut na yung ulo, makikita natin, hawakan mo pa rin yung manok. Bakit? Reflex ng kanyang katawan. Kahit hawak-hawak mo na yung ulo, yung kanyang katawan, pwede pang tumakbo. Kaya nga po, buhay pa yung kanyang katawan. Kaya nga po, nagpupumiglas. Bakit? Sapagat alam, papatayin sila. No? Kaya nga po ganyan yung ibang hayop. Subalit ang kakaiba ay kapag katupa ang iaalay. Sapagat ang tupa, kapag alam niya na mamamatay na siya, na siya iaalay, ano ang gawain ng isang tupa? Ang isang tupa, hindi siya gagalaw sa kanyang kinalalagyan. Tahimik lamang siya doon sa kanyang kinalalagyan. At kapag malapit na ang kanyang kamatayan, ano ang ginagawa ng tupa? Iyon ang kakaiba sa ibang mga hayop. Bakit? Sapagat ang tupa, bukod sa tahimik, habang siya ay papatayin, ano pa ang ginagawa ng tupa? Kaya nga po sa ibang mga hayop, bihira ang meron nito. Ang tupa ay lumuluha. Kaya nga po mga kapatid, yung buhaya kapag kumakain, umiiyak din. Ang buhaya kapag kumakain, lumuluha din. Hindi sapagat nalulungkot siya. Talagang nature na ng buhaya na kapag kumakain, may pagkakataon, lumuluha siya. Pero hindi luluha ng kalungkutan sapagat ang kanyang pagluha ay marahil parte ng kanyang kalikasan. Subalit ang tupa, mga kapatid, kakaiba. Pag alam niya na iaalay na niya ang kanyang buhay, kapag alam niya na papatay na siya, tahimik siyang luluha, hindi gumagalaw sa isang tabi. At usa niyang iaalay ang kanyang sarili para doon sa nagpag-aalay sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, ganito rin ang ating Panginoon. Kaya nga po nung sinabayubay sa krus, hindi rin siya umimik ng napakarami. May 7 huling salita lamang siya na binanggit sa atin. At hindi naman, hindi gumanti ang ating Panginoon. Hindi siya nagpakawala ng kanyang kapangyarihan. Tahimik lamang niyang pinasan ang parusa na nararapat para sa atin. Siya parang isang tupa, isang korderong iniaalay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin.
Kaya nga po mga kapatid, bagpang ngayon ang ating Panginoon ay nag-aalay pa rin ng kanyang sarili sabing tayo ay tumatanggap ng kanyang katawan sa banal na misa. Kaya nga po inihahandog pa rin niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Subalit mga kapatid, ano ang ipinapayag sa atin ng ating Panginoon? Kung papaano sa ating unang pagbasa, may epekto ito. Narinig lamang yung salita ukol sa ating Panginoon. Narinig lamang yung kwento tungkol sa pag-aali ng buhay ng ating Panginoon. Kagaya ng isang tupa, isang yunuko ang nagbago ang kanyang buhay. Kaya nga po sa ating mga kapatid, di lamang natin naririnig sa tuwing tayo dadalo ng banal na misa, tinatanggap pa natin ang ating Panginoon. Ano naman ang epekto nito para sa atin? Kaya nga po mga kapatid, kung papaano ang pagkain may epekto sa atin, sana ang pagtanggap natin sa pagkain na bibigay buhay may epekto rin sa atin. Kaya nga po mga kapatid, natatandaan ko dati, nung kami ay nag-retreat doon sa Bago City, sa tabi ng Bacolod City, sa Negros, ay kami nag-stay doon sa monasteryo. At ang monasteryo, napapaligiran siya ng napakaraming mga puno ng mangga at daang-daan na mga puno rin ng saging. Kaya nga po yung nagluluto sa amin doon, yung cook ay sapagat ito ay lugar ng mga Cebuano o mga Bisaya, no? At kaya nga po, yung kung ano iluto, yun ang aming kinakain. Kaya lamang, sa retreat, ang unang-unang sabi sa amin, 30 araw na pagre-retreat, ang unang-unang rule na pinagawa sa amin, bawal magsalita. Kaya nga po nung sa loob ng 30 araw, ay talaga namang tahimik na tahimik kami, no? Kaya nga po, hindi ka makapagsalita. Kaya kung meron kang ipapaabot na mga seasoning, kinakailangan mo pang i-mostra na lang, no? Tuturo mo kung suka ba ipapaabot, o kaya patis, o kaya naman ay toyo, no? Kaya kapag hindi maintindihan, madali naman din gawa ng paraan, no? Kaya kapag sinabi mong suka, turo mo lang yung kinikini mo dahil sa parang kaaboy ng suka, no? Kaya kapag toyo ipapabot mo, gumanyan ka lang, no? Madali na, malalaman mo na. Kapag patis, medyo mahirap, no? Gaganyan ka, tapos gaganyan, no? Tapos ganyan, no? Ibig sabihin, ay yung isda na pinatis, no? Kaya nga po, yun yung nagiging patis, no? Kaya nga po, hindi ka magsasalita, tuturo mo lang o kaya imomostra mo lang. At dahil bawal ka magsalita, alam ko ninyo, ay hindi naman namin nakalain na ang expertise ng cook na naroon ay pangluluto ng iba't ibang putahe ng saging. Kaya po sa umaga, ang aming ulam ay sinabawang saging. Tapos ang merienda, banana Q. Tapos sa tanghali, meron kaming saging na meron din kasahog na ibang gulay. Tapos pagdating ng hapon, ang amin namang merienda, turon ang laman saging pa rin. At minsan napapalitan at pinapalit, saging con yelo. Pagdating naman ng gabi, ang aming pagkain, saging na naman na may kasahog na iba. Kaya minsan, noodles na may saging, o kaya naman saging na nilagyan ng noodles, no? Pareho din yun, no? Kaya lang lahat may saging. Tapos bawat aming umagahan, tanghalian, hapunan, ang palaging kasama, meron kang dessert na saging. At ano ang mga uri ng saging? Iba't ibang uri. Kaya pag umaga, meron ka halimbawa na dessert na saging, senyorita. Pagdating ng tanghali, may dessert kang saging. Ano naman? Lakatan. Pagdating naman ng gabi, no? At meron ka rin dessert na saging. Ano naman? Yung butuan na saging, no? Kaya nga po, iba't ibang uri ng saging. Kaya nung una, dahil paborito ko yung saging, tuwan-tuwa ko sapagkat masarap yung saging, no? Kaya lang, pagka araw-araw, ganyan ang kinakain mo, may pagbabago na sa iyong katawan. Bakit? Kasi nung una, pagka pupunta ka sa CR, sandali lang, tapos lalabas ka na uli. Pero alam ko ninyo, pagka nakakalabing 5 araw ka na araw-araw, saging ang kinakain mo, dumating yung panahon, patagalan kaming lumabas ng CR. Bakit? Lahat tumigas na sa amin, no? Kaya nga po tingnan ninyo, no? Kapag ka po ikinasa CR, gustong-gusto mo nang ilabas yung sama ng loob mo. Kaya lang, napakatigas. Bakit? May epekto yung saging. Iri ka na ng iri.
hindi pa mailabas. Bakit? Sa sobrang tigas. Matigas na yung ilalabas mo, hindi pa makalabas-labas. Matigas na rin yung mukha mo sa kaiiri, hindi pa rin lumalabas. Bakit? Kasi may epekto na yung saging. Kaya isipin natin mga kapatid, may epekto yung kinakain natin sa ating sarili. Ngayon naman, sa tuwing tayo tatanggap ng banal na komunyon, ano kaya ang epekto nito para sa atin? Ano kaya ang epekto nito para sa ating buhay? Kaya ang sabi sa atin, kapag ikaw ay nagsisimba, paano malalaman kung tunay ka nagsisimba? Ang sabi ng iba, mga kapatid, ay Father, nagsimba po ako sapagkat nakita ko kayo. Ang sabi ng marami, kulang pa raw po yun. At ang sabi naman ng iba, nagsimba po ako sapagkat narinig ko po yung sermon, narinig ko po yung mga pagbasa, tumanggap po ako ng banal na komunyon, pero ang sabi ng iba, kulang pa rin po yun. At ang sabi naman ng iba, nagsimba po ako, Father, sapagkat kasama ko pa nga yung aking buong pamilya. Pero alam po ninyo, kulang pa rin daw po yun. Bakit? Sapagkat mga kapatid, simple lang ang pang-testing kung ikay tunay na nagsisimba. Ano ang pang-testing dyan? Na habang tumatagal ka sa pagsimba, ano ang nangyayari sa iyo? Lalo kang bumabait. Kaya kapag matagal ka na nagsisimba, hindi ka pa rin babait, baka hindi ka talaga tunay na nagsisimba. Bakit? Walang epekto sa iyo yung tinatanggap mo. Walang epekto sa iyo yung dinadaluhan mo. Epektibo ang tinatanggap mo, pero ayaw mong papasukin sa iyong sariling kalooban. Ayaw mong papasukin sa iyong sariling pagkatao. Kaya ang sabi sa atin, dapat may binubungas sa atin. Dapat may epekto sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sa tuwing tayo tatanggap ng katawan ng ating Panginoon sa banal na Eucharistia, sana may pagbabago din sa atin. Mula sa dating pagkamakasalanan, maging banal ang ating pamumuhay. Mula sa dating tayo ay masama ang pag-uugali, magbago, patungo sa kabutihan ang ating pag-uugali. At mula sa dati na ating tinalikuran ng ating Panginoon, maging kamukha tayo ng ating Panginoon sa ating pagsalita, sa ating pagkilos, sa ating uri ng pag-iisip, sa ating uri ng pagsunod sa kanyang mga yapak. Nang sa gayon, mga kapatid, hindi masaya yung tinatanggap natin na katawan ng ating Panginoon sa pananatili siya sa mga taong higit na nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po nang sa gayon, pagdating ng panahon, kapag binigyan tayo ng ating Panginoon ito at tinatanggap natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugong kanyang anak ang tinapay ng buhay. Sa bawat panangkita ng aming tutugon, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mabuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa pagtanggap natin ng Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang madaming mga pagilihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kami lumakad sa daanan ng anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Nang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ang madaming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kalugat naming mga alay. Kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay. Ipagkalo mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming mga asahan ay serbiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tunay ng marapat ay gaway aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng katakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na nagrito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanyang kabalagan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, noong matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang nag-arap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, nirelis namin obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na kay pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang gawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sa
Inihiling namin kabiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapilahan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpagaling sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagawin na. Radyo Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo San Roque, Panalangin mo San Lorenzo Luis, Panalangin mo San Pedro Calungsod, Panalangin mo San Pedro Apostol. Panalangin mo Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong samarinan na may pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.